17 years old pa day ko tayo niya. Kung mama kay ang OFW. Tapos nagsugod siya nilakaw kay 5 years old pa ko. Niya karon kay bago ra pud siya nilakaw na pod. Nag Saudi sa katuig ug tunga dito 15 years old, grade 9. Ang abroad sa among akay si mama. Magpupat. Okay raman siya mo. Uli na po siya karong June. Ako mama kay OFW, na siya sa Jordan karon. 11 months na siya dito pero mag 3 years na siya as OFW. Domestic worker sa Jordan. Lingon mo din siya sa akong mangod. Gara-garaan naman ito niya nga. Abroad daw siya. Di mo mito okay. Di mo na siya mabuhay. Gula mino. Di ka ma-expect ba nga makunanan niya mag-abroad. Nya mo to, mga pila ka buhay. Tingala mo na siya kuyong, nag-process na siya sa mga dokumento. Itong una kay, dili jud okay sa mo kay kanang. Dili mo gud misanay kay sila, ay siya lang among kauban ba. Mas nindot kung naa siya kay para matabangan sa diri aba. Sa karon ma'am kay karon nga ilakaw si mama nga na ako'y buot kay siguro ang role ma'am nga nagbago kay kanang maggunit sa kwarta, ako maggunit sa remittance kay ago kay kay maggunit og kwarta ma'am kay nabunag dako kayo nya. Lisod siya i-budget ba ako pod mas stress pod ko magsigpangitala kung saan man ako na yun saan man ako ning pag-abot sa kanang sa 16 kay 16 man yun na si mama magpadala. Nya say malate pa man na. Mao na siguro ang change ma'am sa nga akong nabatian. Katong sauna mong kay kamrag kung ginaw na lang ba dula pero katong nag-abroad si mama kay kanang dagan na kay trabaho sa balay kay kami na lang mo nabilin. Kami nagahimo ga tabangay lang dito. Pero kay kan magbagol-bol good ko pero tumanan magyapon ako. Yan tabang-tabang diri ang mga glimpyas sa adali bago matutspilahan. Nagsamam kay dugay man po kumuli kay di pa kumudit so dirig balay gikan eskwelahan. Dito balay sa barkada. Dito may magtambay. Nya muli ra pud na man nagkaon. Pag diretso ko balay ma'am kay mga 5 na nako diri pero pag kanang nako sa barkada kay mga 10 kanang sa magtampog alas 12. Manangid man sa take na naglakaw ko. Eh, di man po may diri amang kanang magkita ba kanang lakaw siya niya, lakaw po ko, mag-abot. Pero may nga po ka mama nga, dugay ko ulit. Nako diri, mga asa ko. Dito dumaan kay mag-deal pa ka sa mga diri sa buhaton sa balay, kanang pag-uli nimo kay na-feel din ako ang na-feel nila tita sa una sa uwa kay mga gahi mo kay may gulo. Kanang para sa mua kay murag kami lang sa balay ba kanang wala jud mi kauban tagagabi igod mga dagko ay kanang Mga magudok ng ma'am like ma-pressure pud ko nagsamamba. Eh kailangan mo nga tasan ng grado mamba para mabawi ko ang kapoy ni mama. Wala po di ako ipapa mama. Dili the system ko. Na siya pamilya. Like, po ka nang masuyap ko sa uban. Mamba, na, like ang pamilya. Nana. Subay sa mga engagement, direct engagement ni Mindanao Migrant Center sa atong mga anak FW, daghan kaayong mga sitwasyon nga nakita nato nga dapat pod no nga masabtan o mahatagan o igong pagtagad. Si anak FW mag-ingon na frustrated sila o di sila kasabot nganong si mama o si papa ni gawa sinuso. O kaparte ni ini nga mga sitwasyon, makita nato ang daghan-daghan ubay-ubay gyud nga mga kahimtang sa atong mga anak FW. Particular nga gitan-aw nato nga nagtaas ang ihap nga kaningay mo nato nga mga teenage o minors living alone. But pasabot nga sa batang edad, si mama wala na sa ilahang panimalay tungod kay narabaw sa gawas.
Usa in worst situation, both si mama o si papa ni gawas para mandrabaho. Ang sitwasyon po sa pagtaas sa ihap sa teenage parents, both ni sa babae, apil po diyan na ang mga lalaki nga mga anak FW ni taas po, particular din sa Davao. Ug daghan pa kay nga mga issues gani makita nato no nga kining mga issues sa sexual abuse, particularly incest o rape baka ha or gang rape to that point no nga madugog nato sa mga balita, daghan ang ihap ni ana tungod kay ilang mama o papa wala sa inyong. So sila nga mga bata, sila na lang ang nagkayod para makasurvive sa inadlaw-adlaw nga hagit no sa kinabuhi. Ang atoang CSWDO is the social welfare arm of the city government. So, even wala pa ang atoang OFW Families Welfare and Crisis Center, ang tanang mga concern sa atoang family sector and children sector is naka-lodge na jud siya under the City Social Welfare and Development Office. So, since gikan pa sila sa DSWD, and then now na-devolve sila to the LGU. And sa karon naatay bagong opisina nga gitukod pinaagi sa City Ordinance sa ato ang Davao City na mag-create og OFW Families Welfare and Crisis Center. So kani siya nga opisina, ang target nato na beneficiaries are the OFW families na taga Davao City. Sa karon sa ato ang data, since the launch last 2022, nahatay 7 cases of sexual abuse. Sad to say, ang mga perpetrators ani are family members, and actually we have a case na ang perpetrator are brothers. So mga minor pud ni ang duha ka igsuon nga lalaki. We have to rehabilitate the children kasi ang perpetrator are also minors. We also have concerns on this mental health issues sa ato ang mga anak sa OFW. Actually, we already have a case na attempted suicide. So, intentional na jud ang iyang pag-suicide. So, it just so happen na absent pa siya sa iyang family member, na tabangan pa siya. We also have cases of child custody and child support sa mga giabandona. Dapat matutukan nato kasi ilan lang sila sa mga nag-report, pero sure pud ta nga daghan pud sila nga not yet raising their voice or afraid no to na mulapit sa gobyerno to seek help. Pero gusto po nato ipaklaro nga kaning mga sitwasyon nga nakita po nato usahay dili maabot no sa gitawag natong radar sa mga gitawag nato mga duty bearers. Katong mga ingon nato nga naa sa gobyerno ug naa sa mga ahensya pribado man o naa sa gitawag nato sa panggobyerno, tungod kay wala man tay klarong ihap kung pila man gyud ang mga OFW diri particular sa Davao o particularly sa Mindanao. So ang simpleng ihap no kawadon sa ihap or data sa ato ang mga anak OFW usahay dili makahatag o klarong kulagway kung unsa ang maayo nga programa o serbisyo para kanila. Ginapaning kamutan nato na ang kada stakeholders will also be involved to provide the kaning comprehensive nga serbisyo alang sa ato ang mga pamilya sa OFW. Because we need each other. We are not the monopoly of programs and services for them, but we need other agencies, we need the stakeholders na ma-involve pod o kanang to-augment, to fill in kung unsa ang kakulangan sa ato ang opisina. Because we cannot dili na to jud ma-reach tanan. So at least if we have kaning ato ang mga partners, ma-augment siya, ma-fill in ang ato ang kakulangan. Si Mindanao Migrant Center for Empowering Action
usa ka organisasyon diin nagatan-aw ug nagahatag og programa sa atong mga OFW, labi na gyud tong nagaplano pa katong naa na sa gawas na nanrabaho na didto ug katong nibalik na diri for good, no, diri sa ilahang sa ato diri sa Pilipinas. Apan usa ka dako nga importante pud kay nga trabaho ni Mindanao Migrant Center mao ang pagtan-aw sa mga pamilya nga nabilin. Labi na gyud ang mga anak OFW. Si Mindanao Migrant Center nagahatag og programa sa pagtutok gyud sa atong mga anak OFW ug pag-provide sa maong espasyo nga sila makapadangat kung unsa man ilang tan-aw ni isgutan ng paglakaw sa ilang mga papa. And will also provide a healing space para mahulipan o dili man mahulipan pero matagaan og oportunidad para mahatagan og konteksto mga pagpasabot ngano si mama ug si papa kinahanglan mo gawas ug unsa pud ang responsibilidad ng mga anak FW wala si mama ug si papa wala sa utak nila. Pero ang pinaka-importante pud nako nga nakita naghimo ni Mindanao Migrants is we continuously provide spaces para nga ang atong mga anak OFW aduna siya direktang representasyon na ipadangat ang ilang tingog labi na sa lain-lain ng mga platforms nga diin silang makahatag og pagpaklaro sa ilang sitwasyon, makahatag pud sila og agenda, particularly mga sugyot ug rekomendasyon agig pagtubag sa ilang mga particular na sitwasyon sa Basically, ang ato ang programa under the office is to provide welfare and crisis interventions sa ato ang mga distressed OFW. Ilabi na ang mga left behind family household members sa ato ang mga OFW. Or even, na-repatriate na sila, nakabalik na diri sa Pilipinas, is ginatagaan gihapon nato sila og special nga pagtagad aron ma-reintegrate sila sa community, mahapsay po ang nilahang mga kahimtang or katong mga social concerns or social crisis na ilahang natagaptaman. Punta ang government kay makatagog ka ng suporta sa mga anak OFW nga tagaan og scholarship ug kanang financial assistance pud ma'am para sa mga estudyante nga anak sa OFW. Kanang tanay mo monitor sa amo ang dirian nya kay kami lang mo god nya kung tabangan sa liba kay kung kinaunsa lagi may wala pud milaing maadtuan. Ako ang unta sa government ma'am kay for on emotional support kay kanang being kanang kuan sa balay ma'am kanang ikaw tig buhat sa tanan kay lisod jud kay siya ma'am kanang labo na pag imong makauban kay dili masabtan imong gibate, dili masabtan imong stress kanang it would be better ma'am nga naay kanang one person man lang or kanang mas matanda sa imuha or kanang para sa imo kanang mga peers nimo nga makasabot sa imo ang gibate kanang ma-vent out nimo tanan nimo rants Nang magtiis-tiis lang sa habang wala pa nga gamay antod sa okay lang status sa kinabuhi makauban nila lang pamilya na nasa abroad. Tarong lang yung eskwela para makahuman at least kanang kahago sa mama na to or papa mga nag-abroad kay masaklian sa pag mag-eskwela kanang kayanan lang yun kay para man sa amo agad. Through the efforts of the stakeholders, yung panaghiusa sa tanang mga stakeholders is siguro kanina antay mo na magkahiusa tanan, the public, the private, and the community members, tanang stakeholders, to end this na mga issues like kaning pag-abuso. So daghang mga programa ang gilungsad ang city, initiating na ma-lessen and matabangan po itong mga biktima.
Ako, usa ka anak sa OFW nga nanginahanglan og pag-amuma ug pagpangga. Suporta aron makapadayon sa akong pagpag-eskwela luyo sa kalisod. Panginabuhian para matagan og maayong kaugmaon ng akong anak. Nagkalarihan na makilahan, iwan madungog intingog. Tabang pinaagi sa mga kaong programa ug serbisyo gikan sa atong panggamanan. Kami mga anak OFW, aon kapatot na mabuhi, Mulambo, musalmot ug angay protektahan.